Para sa akin, the transfer of excess funds of PhilHealth to the National Treasury is not within the ambit of use of savings anticipated by the Constitution and by the GAA. Tama po ang nagsampa ng kasong obispo at yung kasamahan niya. Ako'y tutol dyan kasi alam naman natin napakamahal magkasakit. Tapos, ang pera para sa ating malusog na katawan, napupunta pa sa iilang kawatan. Naku, wag naman. Nakakapikon na to. Inis na ako dyan. Alam na alam natin, kakarampot lang ang nakukuha sa PhilHealth para sa outpatient package. Hirap na hirap tayo sa dialysis, sa chemo. Paano nagkaroon ng excess funds? Ano ba namang kabulastugan yan? Hindi yan excess. Kailangan ibigay yan sa benepisyo ng mga miyembro. Hindi yan ibabalik sa treasury. Kahit maganda pa yung pakay ng mga infrastruktura pa ang ibibigay. Kapag napasok na yan sa PhilHealth, wala nang ibang may-ari dyan, kundi ang mga miyembro ng PhilHealth lamang. Hindi na pwedeng sungkitin yan kahit gobyerno pa yan. Kahit ang pamahalaan ang nagbayad para sa marginal o unemployed sectors, kapag pumasok na yung pera sa PhilHealth, ang nagmeme-ari niyan, PhilHealth ang miyembro. Pareho ng SSS, GSIS, wag mo nang pakialaman yan para sa benepisyo na lamang yan ng taong bayan at lahat ng pasyente at miyembro ng PhilHealth. Kulang-kulang nga parating ang dumadaing nga. Pag pumupunta ka sa probinsya, di ba, sangkatutak na reseta, sangkatutak na bills para sa dialysis, pagkamahal-mahal, kadami-dami na nagsasabi, bawal magkasakit. Bakit napunta rito? Tapos sinasabi nila na unprogrammed. Bawal naman yun. Ang liwa-liwanag pati sa Universal Healthcare Act. Ang dami niyang linalabag na batas, pati na rin ang ating saligang batas. Thank you daw. Ang problema talaga ako dyan, at saka yung mga naglipat niyan ng 90 billion na sinasabi, palagay ko it could result in criminal liabilities. Kasi bawal na bawal pakialaman, trust fund nga Trust. Bakit nawala yung pagkakatiwala natin dyan? Bakit magdi-disappear yan? Hindi yan tama. Para ibagsak yung ating healthcare cost, naisip ko rin, at may bill ako, may panukala ako tungkol sa e-health system and services. Di ba yung digital, yung ginagawa natin nung panahon ng COVID, na magte-telepono ka na lang sa doktor, tapos pinapanood at nakakapagkonsulta. So gawin na natin yung sistemang yan, basta mainam naman yung wifi natin, kakayanin natin. Babagsak natin ang halaga pagkat kulang na kulang ang ating mga doktor. Aminin natin. At naglipa na yung ating mga nurse kung saan-saan ibang bansa kasi hindi naman natin pinapahalagahan ang ating mga nurse. Mababa ang sahod. Ayan, nag-alisan. Kaya itong e-services, yung e-health act, dapat mapasa na sa lalong madaling panahon para makatulong.